Ang sabi ni Larry Gadon, handang tanggapin. Bakit? Gusto ka ba ng mga Pilipino maging presidente ngayon? Kaya ka lang nanalo na vice president kasi dinala ka ni BBM. Yun ang katotohanan yan. yan nga ba ang katotohanan? Si Gadon ay maiintindihan pa natin kung bakit tila nakalimot yata siya kung sino talaga ang tunay na malakas. Tara, sabay-sabay tayong mag-time travel at balikan natin ang mga survey noong taong 2021 ng June 7 to 16 ng Pulse Asia Survey. Dahil yan ang laging pinangangalandakan ni Gadon at ng mga supporters ni BBM. Nagagalit pa sila kapag lamang sa trust rating survey si Sara sa kasalukuyang panahon. Tulad nito, Hindi nasisiyahan sa pagganap ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang tungkulin kumpara kay Vice President Sara Duterte nitong nakaraang 3 buwan. Batay sa pinakahuling survey ng Pulse Asia. 45% ang nagsabing hindi sila approve sa performance ng Pangulo. 36% naman ang aprobado. 55% naman ang nasisiyahan sa performance ni Vice President Sara Duterte habang 27% ang hindi raw aprobado. Pagdating naman sa trust ratings, 35% ang malaki ang tiwala sa Pangulo habang 44% ang nagsabing maliit ang kanilang tiwala o hindi sila nagtitiwala sa Pangulo. 54% naman ang nagtitiwala sa Bise, mas mataas sa 26% distrust rating niya. Isinagawa ang survey noong February 27 hanggang March 2, 2026 sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,200 representative adults edad 18 pataas. May error margin na plus-minus 2.8% ang survey at confidence level na may mababasa ka pa sa comment section na magkano ang bigayan, saan daw ba ginagawa ang survey at sino ang nagbayad sa survey. Sabay-sabay nating silipin ang nakaraan at sariwain kung sino nga ba ang tunay na malakas at kung nangyari nga ba kung ano ang nasa survey. Ayon sa Pulse Asia Survey, June 7 to 16, Sara Duterte 28%, Isko Moreno 14%, Bongbong Marcos 13%, Grace Poe 10%, Leni Robredo 6%, Manny Pacquiao 8%, Ping Lacson 4%. Ito ay nationwide survey na ginawa ng Pulse Asia at may 2,400 respondents. Ang survey na ito noong June 7 to 16, 2021, Pulse Asia Survey period, hindi pa opisyal na nagdedeklara sina Sara Duterte at Bongbong Marcos na tatakbo sila ng presidential election. Ano ang sitwasyon noong June 2021? Noong panahong yon, si Sara Duterte ay paulit-ulit pang sinasabi na hindi pa siya sigurado kung tatakbo ba siya sa pagkapangulo. Samantala, si Bongbong Marcos naman ay wala pang formal na announcement at nasa exploratory stage pa lamang ang kanyang kampo. Ang filing ng Certificate of Candidacy ay naganap noong October 2021. Sa mga tweet kung pareho silang tatakbo sa pagka-presidente at naging magkalaban sila, si Sara Duterte na may 28% at si Bongbong Marcos na may 13%. Ibig sabihin ay mas malakas pa noon si Isko Moreno na may 14%. Pero bakit tila yata malayo ang agwat ni Sara Duterte sa kanyang mga magiging katunggali? Ito ay dahil mataas ang approval rating ng Administrasyong Pangulong Duterte at malakas ang Duterte brand sa Mindanao at sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas. Ito ang official survey after mag-declare na sina BBM at Sara at natapos na ang filing ng Certificate of Candidacy noong October 2021. Mula 13%, umakyat si BBM sa 53%, biglang nanguna at ang dahilan sa pakikipag-merge niya kay Sara Duterte. Samantala, ang kampo naman noon ni Leni Robredo ay nasa 20% at nakakahiyamang aminin. Dito ako natuwa sa pag-merge ni Sara Duterte at ni BBM dahil gusto ko talaga dati si BBM noon maging presidente. At ang tanong, nangyari ba ang sinasabi sa survey? Yes na yes, dahil silang dalawa ay landslide victory. Para kay BBM, nakakuha lang naman siya ng 31,629,783 boto. At para kay Sara Duterte ay nakakuha lang naman siya ng 32,208,417 na boto. At ito ang malinaw na katunayan at nakatala sa kasaysayan na hindi si BBM ang dahilan kung bakit malakas si Sara Duterte. Si Sara ang may solid na base noon pa, dala ang pangalan
impluensya at lakas ng Duterte brand. Bago pa man sila mag-merge, malinaw na sa survey na siya ang nangunguna. Kaya tigilan na ang kwentong barbero na si BBM ang nagpanalo kay Sara. Dahil ang totoo, sumakay lang siya sa lakas na nandyan na. Dadula in Action TV here. Thank you so much for watching. Peace out.